sa tanong ng marami nating kababayan na paano ba talaga magsimulang magnegosyo. So marami naman talaga sa kababayan natin na andyan naman yung kakayahan, nandyan naman yung oportunidad, nandyan naman yung malawak na kaalaman, pero hindi nakakapagsimulang magnegosyo. So ituturo ko sa inyo doon sa mga may balak magnegosyo, ituturo ko sa inyo yung proseso na ako mismo sa sarili ko ay dinanas ko. So ang ikakwento ko ngayon sa inyo ay kung paano ba ako nagsimula. Nung nagtatrabaho na ako, kasi kailangan maging empleyado ka muna eh. Doon kasi lalawak ang kaalaman mo sa pagiging empleyado. Nung nagtatrabaho ako, pinag-aaralan ko yung mga boss ko. Kasi tingin ko, nandun sa kanilang urgency na kailangan talaga nilang umasenso sa buhay. Number one, ay hindi kasi sila local. So, kung sakali man na hindi sila makapagtayo ng negosyo rito o hindi sila umasenso, anong mangyayari sa kanila? Hindi naman nila to sariling bayan. So, mag-iisip sila eh. Kung walang mangyayari sa kanila, manlilimos ba sila? Buti kung may mga Pilipinong tutulong sa kanila, hindi naman natin sila kababayan. So, inisip ko kailangan siguro munang mag-build ng urgency. Ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na kailangan mo nang gawin ito. Kasi kung sa kanila, kailangan lang umasenso dahil kung sakaling maghirap sila, walang tutulong sa kanila, iba yung sa akin. Ang ginawa kong urgency ng mga panahon na yon, nagtatrabaho, kasi hindi naman ako ipinanganak na mayaman, nakikita ko yung sitwasyon ng marami ating kababayan. Marami sa mga kababayan natin na halos hindi nakakapag-aral, marami sa mga kababayan natin na halos hindi nakakain ng 3 beses, 2 beses sa isang araw. So doon ako pumulot ng isang rason na kailangan ko talagang umasenso sa buhay. Bakit? Dahil kailangan kong tumulong sa marami ating kababayan. Lagi kong dinidiscuss sa mga tauhan namin yan eh, na hindi siguro ko asenso kung hindi ganun ang kaisipan ko. Kasi kung sa sarili ko lang, hihinto na ako eh. Kaya lang, gusto ko pang tumulong sa marami. Marami kasing kababayan pa talaga natin na mahihirap. Mabigyan ko lang sila ng trabaho na makakain ng 3 beses ang pamilya nila na hindi gutom. O sa isang madaling salita, sapat. At marami sana sila. Mas marami, mas maluwag sa loob ko na nagawa ko talaga o ginagawa ko talaga kung ano yung urgency ko bilang isang Pilipino. So, ayun. So, habang nandun ako nagtatrabaho sa kumpanya na yon, dahil may urgency ako na kailangan kong umasenso para makatulong ako sa mga kababayan nating mahihirap, pinag-aaralan ko yung sistema ng buong negosyo. Kahit anong company man yon, unang napasukan ko sales eh. Doon sa sales na yon, inaral ko yung sistema, pumasok ako sa isang mababang posisyon, pinilit kong makaangat sa mas mataas na posisyon para malaman ko yung sistema ng buong negosyo, yung proseso ng buong negosyo, yung cycle ng buong negosyo. Ganon din sa second company na pinasukan ko. Natanggap ako bilang isang sales representative, pero pinili ko na lumabas, sumasama ako sa deliver, sumasama ako sa pick up, nagiging pahinante ako, which is hindi ko naman dapat trabaho. Iniisip nga nila nung mga kasama kong agent, para naman tong tanga si Mark, ang ganda-ganda ng position mo, nasa office ka, malamig, may aircon, tatawag-tawag ka lang sa mga customer, pipiliin mo magbubuhat, magpapakahirap, magiging pahinante. So para sa akin, hindi nila alam kung anong advantage sa akin nun eh. So pinapabayaan ko sila. Bakit? Eh para sa sarili ko, may plano ako eh. Kaya ako to ginagawa para matuto. Kasi balak ko talaga pagkatapos nito, magtatayo rin ako ng sariling company na ganito. At doon na talaga na-build ko yung buong structure ng negosyo na yon. Yung buong cycle almost, natin siguro, nakabisado ko na para kung sakali man na magtatayo ka ng negosyo na ganito din, ay advance na yung kaalaman mo. So, maiiwasan mo yung failure. Or sabihin na natin, instead na posibleng bumagsak, na anticipate mo na. Dahil marami kang alam eh. Advance mo na siyang natutunan eh. So kung alam mo na kaagad kung saan ka magpipill. Alam mo na kaagad kung saan yan posibleng manghina. Kung anong sistema ba ang dapat pinapalakas dyan. Kung anong sistema yung dapat medyo minomonitor mo, close monitoring na tinatawag. Dahil yan yung pinaka-vital sa isang negosyo na yan. So sa isang madaling salita, malawak yung kaalaman mo, advance yung kaalaman mo, at nagagamit mo ngayon kapag tinayo mo na yung negosyo mo. So, ayun, yung negosyo mismo na itatayo mo, inaangkop rin ba sa sarili mo? Hindi lang kasi porket alam mo yan, yung negosyo na yun na yung itatayo mo. Kailangan nandun din yung puso mo eh. Kasi pinagdaanan ko yun eh. Ang sabi nga ng mga engineer, doon sa site na pinag-aakutan ko, isang mall doon sa greenhouse, pag pumapasok ko sa kanila, andito na naman yung basurero. Walang problema sa akin yun. Eh bakit? Marangal naman yung trabaho ko. At doon ako natuto.
pinaghihirapan ko, hindi ko naman hinihingi. Binabayaran ko naman. O kahit tinitingnan nila akong basurero, may naabot naman ako. So, ayun, dapat nandun yung puso mo. Kasi kung wala naman yung puso mo dun, madali kang sumuko eh. Hindi porket alam mo na yung cycle ng negosyo na yan, yun na kaagad yung desisyon mo. Alamin mo rin muna, pakiramdaman mo, ito na ba talaga ang nasa puso mo. Kasi hindi ka bibitiw dyan eh. Oras na sinimulan mo na yan at yan talaga ang puso mo, itutuloy-tuloy mo yan eh. Hindi ka hihinto sa kalagitnaan. Doon ka hihinto kung kailan tapos na. So, sa isang madaling salita guys, kung kailan, asinsado ka na. Kung kailan, nakuha mo na yung goal mo sa buhay.